Mahalagang paalala, bago panoorin, tandaan na ito ay isang video na batay sa nobela, kaya't magpo-focus ito sa mga kapanapanabik na kaganapan sa kwento. Ang mga imahe ay para lamang sa ilustrasyon. Sana ay masiyahan kayo sa panonood. Kung nagustuhan niyo, paki-like, subscribe sa channel, at i-share ang video para suportahan ako. Yuan Singgang, matagal na tayong hindi nagkita. Narito ka rin pala sa Xiao Yunshan. Si Elder Yuan at si Xiao Yunshan ay nanatiling kalmado gaya ng dati, tinitingnan ang isa't isa habang mahinahong nagsasalita. Hindi sila parang matagal nang di nagkitang magkaibigan, kundi parang mga estrangherong hindi pa nagtatagpo. Ren Xiaoyun, nang makita ang anyo ni Xiao Yunshan, biglang sumaya si Ren Xiaoyun at nagmamadaling sinabi, "Dakilang elder, tamang-tama ang dating ninyo." Ang matandang to ay naka-breakthrough na sa Ronghon Realm, mas mahirap siyang kalaban kaysa sa mga bali-balita. Xiao Yunshan, ha? Ronghon Realm. Kumunot ang noo ni Xiao Yunshan, tinitigan ng malalim si Elder Yuan, at bahagyang ngumiti. Yuan Singgang, nagulat mo talaga ako. Sa taglay mong talento, akala ko noon mahihirapan ka pang umabot sa Huaxu Realm. Ngunit ngayon, hindi ko inaasahang naka-breakthrough ka na pala sa Ronghon Realm. Tunay kang ang lalaking lumilikha ng himala. Yuan Singgang, bahagyang tumawa, nanginig ang gilid ng labi ni Elder Yuan at dahan-dahang umiling. Walang himala sa mundong ito, tanging walang katapusang pagtitiyaga lamang. Ipinagpatuloy ko lang ang aking layunin hanggang sa dulo. Xiao Yunshan, tama ka. Ngunit kahit ganoon, napahanga mo pa rin ako. Tinitigan siya ng malalim ni Xiao Yunshan, bahagyang tumango na may paghanga. Yuan Singgang, mapait na umiti si Elder Yuan, may bahid ng panghihinayang. Sayang, marahil ito na ang huling pagkakataon. Naparito ka ba ngayon para patayin ako? Xiao Yunshan, hindi. Narinig ko lang ang desisyon ng sekta. Alam kong hindi ka na magtatagal kaya naparito ako para makita ka sa huling pagkakataon. Dahan-dahang umiling si Xiao Yunshan, tumingin kay Ren Xiaoyun na bahagyang namumutla, at nagpatuloy, ngunit mukhang hindi ko maiiwasang kumilos ngayon, Yuan Singgang. Alam nating pareho ang ugali mo. Ang sumpang binitiwan natin noon ay sariwa pa sa alaala. Alam mo ang determinasyon ko. Yuan Singgang, tumango si Elder Yuan at bahagyang ngumiti. Tama ka. Lahat ay para sa kapakanan ng sekta. Nagpasya na ang Tian Xingzong na kailangan kong mamatay ngayon. Bilang dakilang elder, anuman ang mangyari, kailangan mong sumunod. Naiintindihan ko noon pa man. Xiao Yunshan, kung gayon, hindi na kailangan ng maraming salita. Simulan na natin. Ang ating ika-negatibo 102 na laban at ito na rin ang huli. Dahan-dahang itinaas ni Xiao Yunshan ang kamay, gumawa ng pakiusap na senyas, at mahinahong nagsabi, ang ating habambuhay na ugnayan ay magtatapos na sa isang perpektong tuldok. Yuan Singgang, bahagyang nanginig ang mga mata at gilid ng labi ni Elder Yuan, mahinahon siyang tumango. Sa labang ito, ipakikita ko sa iyo ang bunga ng mga taon ng pagsisikap ko. Xiao Yunshan, hahaha. Gaya pa rin ang dati kong sinabi, hindi mo magagalaw kahit isang hibla ng buhok ko sa kilikili. Yuan Singgang, hindi pa tayo sigurado. Bahagyang ngumiti si Elder Yuan, at ang kanyang buong aura ay sumambulat. Mga gintong kaliskis ang bumalot sa kanyang katawan, at ang makapangyarihang presensya ay kumalat sa paligid. Malinaw na tinipon na niya ang kanyang buong lakas. Kahit si Ren Xiaoyun, na isang eksperto sa ikalawang antas ng Ronghon Realm, ay napigilan ang paghinga at natakot. Ito ba ang aura ng isang cultivator na kararating lang sa Ronghon Realm? Hindi simple ang matandang ito. Xiao Yunshan, nang makita ito, bahagyang kumislap ang mga mata ni Xiao Yunshan at humanga. Magaling! Karapat-dapat kang ang tawaging matandang iyan, palagi mo akong ginugulat. Kung ganoon, lalaban na rin ako ng seryoso, bilang pamamaalam sa iyo. Pagkasabi nito, ang aura ni Xiao Yunshan ay sumambulat din matalim na sword ki ang pumalibot sa kanya, at ang kanyang dalawang daliri ay naglabas ng tila tunog ng metal.
Ang matalim na aura na iyon ay tila kayang putulin ang lahat sa ilalim ng langit. Xingqian Jian. Isang espada na tumatagos sa langit, walang makakapigil. Ito ang kanyang lakas, ang lakas ng numero 1 eksperto ng 3 protektor na sekta. Nanginig ang talukap ng mga mata ni Elder Yuan, napabuntong hininga siya sa kalooban. Karapat-dapat ng tawaging Xingqian Jian. Alam na niya ang kanyang kahihinatnan, ngunit walang bahid ng pag-atras sa kanyang mga mata. Sumigaw siya, tumapak ng malakas, at sumugod kay Xiao Yunshan. Isang malakas na dagundong ng dragon ang umalingaw-ngaw, ang makapangyarihang presyon ay parang bulalakaw na dumaan, nais durugin ang lahat sa harapan. Malamig na pinagmasdan ni Xiao Yunshan ang lahat, hindi umatras kundi sumulong pa. Bahagyang tumapak at sa isang iglap nagbanggaan sila. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sabay na huminto ang dalawang katawan. Walang marahas na pagbabanggaan, walang malakas na ingay, ngunit malinaw na ang nanalo. Masyadong mabilis kaya hindi makita kung sino. Thud! Bahagyang bumaluktot ang tuhod ni Elder Yuan at napaluhod siya sa lupa. Hindi mapigilang tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig, ngunit ang mukha niya ay kakaibang kalmado, na tila alam na niya ang resulta kaya hindi na siya nagulat. Sa likuran niya, tahimik na nakatayo si Xiao Yunshan, ang kanyang dalawang daliri ay may bahid ng matingkad na pulang dugo mula kay Elder Yuan. Yuan Xinggang, natalo. Sa huli, natalo pa rin ako. Bahagyang nanginig ang gilid ng labi ni Elder Yuan, malabo ang mga mata, at napatawa. Ikaw pa rin ang panalo, gaya ng 101 na laban natin noon. Hindi lumingon o nagsalita si Xiao Yunshan, tahimik lang siyang nakatayo, walang emosyon. Sina Ren Xiaoyun naman, nang makita ito, ay sabay na natuwa at nagulat. Hindi nila inaasahan na ganito kalakas ang dakilang elder nila, na kayang talunin ang mahirap na matandang iyon sa isang dalaw lang. Karapat-dapat niyang tawaging Xingqian Jian, ang nangunguna sa 5 dragon ng isang espada. Tunay na makapangyarihan. Lalo na si Xi Wuyu, hindi niya napigilang tumawa ng malakas. Hahaha! Matandang to, bumigay ka na rin ba? Ile! Ngayong narito na ang mga eksperto ng Tian Xingzong para tumulong, tingnan natin kung sino ang mangangahas na kalabanin ako. Biglang nanginig ang katawan ni Elder Yuan, kumunot ang noo. Sobrang hina na ng kanyang katawan, ngunit pinilit niyang tumayo. Kinuyom ang mga kamao, puno ng galit ang mga mata. Si Wuyu. Kahit mamatay ako ngayon, isasama muna kita. Humigpit ang kagat sa labi ni Elder Yuan, bigla siyang tumalon at lumipad patungo kay Xi Wuyu, isang mabangis na palad ang patama sa noo nito. Nagulat si Xi Wuyu. Nakatali siya ngayon ng 5 withering elders, hindi makagalaw, lalong hindi makakaiwas. Sa isang palad na ito, tapos na siya. Sa isang iglap, namutla ang kanyang mukha sa takot. Nagulat din si Ren Xiaoyun at sumigaw, dakilang elder, pigilan niyo siya. Huwag niyong hayaang mapatay ng matandang yan si Secmaster Xi, kung hindi, malaking problema ang haharapin ng ating Tian Xingzong. Swish! Isang matinis na tunog ng hangin ang narinig. Ang palad ni Elder Yuan na malapit nang tumama sa ulo ni Xi Wuyu ay biglang huminto. Pagkatapos, dumura siya ng isang bungkos ng dugo, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Sa likuran niya, nakatikom pa rin ang 2 daliri ni Xiao Yunshan na naglalabas ng matalim na sword ki, malamig ang ekspresyon. 5 withering elders, dakilang elder. Nagulat ang 5 withering elders at sumigaw. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na boom ang narinig. Ang kanilang Yivin domain ay nawasak. 5 tao ang sabay na tumalsik, hindi mapigilang dumura ng dugo at bumagsak sa isang iglap. Ren Xiaoyun, tumawa ng malakas si Ren Xiaoyun, iwinasiwas ang kamao na puno ng Yuan power, at tinignan ng may pamamaliit ang 5 elder. Lumapit siya kay Xi Wuyu at mumiti. Secmaster Xi, ayos ka lang ba? Xi Wuyu, maraming salamat, Secmaster Ren, sa tulong. Ayos lang ako. Magalang na yumukod si Xi Wuyu,
Huminga ng malalim at tumingin ng may pang-uuyam kay Elder Yuan na nasa paanan niya. Masama siyang nagsalita, dakilang elder, paumanhin at nabigo kita. Mula ngayon, ang Musizong ay nasa ilalim na ng aking pamamahala. Sinumang magtangkang kumalaban sa akin ay mamamatay. Kasama na ang mga loyalista mo. Pagkasabi nito, iwinasiwas ni Xi Wuyu ang kamay, isang maitim na anino ng kuko ang lumipad at tumagos sa katawan ng 5 withering elders na malubhanang nasugatan at walang kalaban-laban. Yay! Hindi mapigilang dumura ng dugo ang 5 withering elders, unti-unting nawalan ng buhay at bumagsak. Tanging ang elder na may dila ang mahinang nakapagsalita bago mamatay, dakilang elder kaming 5 magkakapatid ay mauuna na Thud! 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 Ang tunog ng maraming katawang bumabagsak ay umalingaw-ngaw sa tainga ng lahat. Narinig din ito ng dakilang elder, ngunit nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha, walang saya, walang lungkot. Pagkatapos, pinilit niyang umupo at biglang may ngiti sa kanyang mukha. Bumulong siya, Xiao Yunshan, matagal na tayong hindi nagkita. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Mayroon akong isang disipulo, siya ay isang tunay na henyo. Isang tunay na henyo. Ako ay isang basura. Ngunit kahit akong basura ay may disipulong tunay na henyo. Matalino, masunurin, makatarungan, may integridad. Habang nagsasalita, bahagyang nabasa ang mga mata ni Elder Yuan, na tila nais niyang masilayan ang kanyang disipulo bago mamatay, ngunit hindi na ito mangyayari. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, tumingin siya kay Xi Wuyu sa harapan, galit na galit ang mukha, naggangalit ang mga ngipin. Xi Wuyu, masama kang tao. Walang moralidad. Darating ang araw, dadalhin mo ang Musizong sa kapahamakan. Xi Wuyu, tumahimik ka. Matandang hukluban. Ngayon, ang Musizong ay naging isa na sa middle 3 sects. Lahat ng iyon ay dahil sa akin. Walang kinalaman si Zhu Fan dito. Isa lang siyang kasangkapan ko. Tanging ang talento ko lang ang makakapagdala sa Musizong sa tugatog. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Galit na galit si Xi Wuyu, hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Elder Yuan at inalog ito ng paulit-ulit, sumisigaw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na naririnig ni Elder Yuan. Ang dugo sa gilid ng kanyang bibig ay unti-unting natuyo, at ang tanging nasa mata niya ay walang katapusang pang-uuyam. Patay na si Elder Yuan. Tinitigan ng malalim ni Xiao Yunshan ang unti-unting lumalamig na bangkay ni Elder Yuan, pagkatapos ay tinignan ang mukha ni Xi Wuyu na puno ng kabaliwan. Hindi niya mapigilang mapabuntong hininga. Yuan, singgang kalunos-lunos. Pagkatapos ng iyong malaking sakuna, wala na talagang natira. Ak! Yay! Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin, biglang nanginig ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at hindi mapigilang dumura ng matingkad na pulang dugo. Ren Xiaoyun, dakilang elder. Anong nangyari sa inyo? Nagulat si Ren Xiaoyun at agad lumapit para alalayan siya. Xiao Yunshan, dahan-dahang iminasiwas ni Xiao Yunshan ang kamay, muling tinitigan ng malalim ang bangkay ni Elder Yuan, at biglang natawa ng malakas. Magaling! Yuan Singgang! Sa loob ng mahigit 1,000 taon, 101 beses tayong naglaban. Ngunit sa ika-negatibo 102 na laban na ito, sa totoo lang natalo ako sa iyo ng 1 dalaw. Binabawi ko na ang sinabi ko dati. Hindi ka basura kundi isang tunay na henyo ng West Prefecture. Mas karapat-dapat ka pang pumunta sa Shuanglong Yuan para sanayin kaysa sa akin. Puno ng hinagpis ang puso ni Xiao Yunshan, napabuntong hininga siya at lumakad palabas. Tinitigan ni Ren Xiaoyun ang anyo ni Xi Wuyu na tila baliw pa rin, nag-isip sandali. Nakita niyang tapos na ang usapan dito, kaya't hindi na niya ito pinansin pa at nagmamadaling sumunod sa yapak ng dakilang elder. Samantala, ang sigawan at patayan sa labas ay patuloy na umalingaw-ngaw, matagal na hindi natapos. Gabi na, malamig ang hangin ng taglagas, naglalagablab ang apoy sa kalangitan. Mula sa lihim na silid ng Sect Master,
lumabas si Xiao Yunshan at tumuntong sa malaking bulwagan sa tabi. Tumingin siya sa impyernong nagaganap sa ibaba, naririnig ang mga kaawa-awang sigaw. Hindi niya mapigilang mapabuntong hininga, puno ng pagkadismaya at panghihinayang ang puso. Sumunod si Ren Xiaoyun at tumabi sa kanya. Nag-isip sandali at yumukod. Dakilang elder, magkaibigan po ba talaga kayo ng dakilang elder ng Musizong? Bakit po parang apektado kayo sa pagkamatay niya? Pero kung magkaibigan kayo, bakit niyo po siya pinatay? Sa huli, hindi na nagpatuloy si Ren Xiaoyun, kumunot lang ang noo, puno ng pagtataka. Tumingin sa kanya si Xiao Yunshan at bahagyang ngumiti. Hindi kami magkaibigan. Sa halip kami ay mahigpit na magkaribal. Ren Xiaoyun, magkaribal. Xiao Yunshan. Magkaribal na naglalaban sa loob ng halos 1,000 taon. Biglang natawa si Xiao Yunshan, tumingala sa langit, ang mga mata ay tila lumulutang sa mga alaala. Naalala ko noon, nagkaroon ng pagtatapat ang Qian Xingzong at Mo Xizong sa pagitan ng mga disipulo. Ako ang numero 1 pambato noon, natural na walang talo. Ang mga taga-inner sect ng Mo Xizong, pati na ang mga elite disciples, kapag naririnig ang pangalan ko, takot na takot na. Sa labanan, hindi pa man nagsisimula, talo na. Marami sila noon. Noong mga panahong iyon, mayabang kong sinabi, lahat ng taga Mo Xizong ay duwag na parang daga. Hindi sila umimik. Ngunit kalaunan, nakaharap ko ang batang ito, ang dakilang elder ng Mo Xizong. Ren Xiaoyun, siya nga. Xiao Yunshan, pero noon, hindi pa siya elder, ni hindi na regular na disipulo. Isa lang siyang manggagawa sa labor office. Ngumiti si Xiao Yunshan ng malalim. Noon, isang simpleng manggagawa ang nangahas na hamunin ako. Siyempre, madali ko siyang natalo at hindi pinansin. Hindi ko akalain na magiging problema pala siya. Kada 10 o 20 taon, hinahanap niya ako para hamunin. Nakakainis. Sabi ko sa kanya, isa ka lang manggagawa, bakit kailangan mong gawin to? Sabi niya, sa hinaharap, siguradong palalakasin ko ang sekta, kaya kailangan kong patuloy na lampasan ang aking limitasyon at hamunin ka. Noon, natawa ako. Ang limitasyon ko ay mas mataas kaysa sayo. Kung ako ang gagawin mong layunin, habang buhay mo itong hindi maaabot. Pero, mapilit pa rin siya, ginugol ang oras sa akin. Stang ina. Hahaha. Karapat-dapat ba siya? Xiao Yunshan, ngunit habang tumatagal, napatunayan kong natatakot na malampasan niya ako. Isang manggagawa, napilit ang isang henyo na patuloy na magsanay para mapanatili ang posisyon at hindi malampasan. Parang katatawanan. Ngunit kalaunan, napilitan talaga akong magsanay dahil sa kanya. Ay! Ganoon nga, sa paglipas ng panahon, naging mahigpit ko siyang karibal. Pagkasabi nito, hindi mapigilang matawa ni Xiao Yunshan. Kalaunan, mula sa personal na laban, naging laban na ito ng mga sekta. Tinitingnan kung sino ang makakapagdala ng sekta sa mas mataas na posisyon. Taon-taon, buwan-buwan. Naging dakilang elder siya ng Mo Xizong, naging dakilang elder din ako ng Qian Xingzong. Ngunit ang laban namin ay hindi natigil. Nasanay na rin ako sa mga taon na nagpapagalingan kami. Ngayong wala na siya, medyo nalulungkot ang puso ko kahit na nag-iisa. Sa hinaharap, wala nang makikipagpagalingan pa sa akin. Ren Xiaoyun, ganoon pala. Hindi ko inaasahan na ang dakilang elder na iyon ng Mo Xizong ay isa ring alamat. Grabe ang determinasyon niya. Tumango si Ren Xiaoyun ng may paghanga. Xiao Yunshan, hindi mapigilang mapangisi ni Xiao Yunshan at mapabuntong hininga. Isa siyang kagalang-galang na tao. Sayang, ang mga sumunod sa kanya ay walang ambisyon. Dahil sa kasikatan at yaman, hinati-hati ang maayos na sekta. Itong Sixi Wuyue, kahit gaano pa kagaling, isa lang siyang ordinaryong tao na walang mararating. Ren Xiaoyun, tama po. Mas panatag tayo kung ganyang tao ang sect master nila. Hahaha. Tumawa ng malakas si Ren Xiaoyun, kumikinang ang mga mata.
Xiao Yunshan, bahagyang tumango si Xiao Yunshan at bumulong, tama. Bilang kalaban, mas maganda kung mas walang kakayahan ang sect master nila. Pagkatapos nito, si Xi Wuyu sa Musizong ay malamang na kontrolado na ng grupo ni Elder Shai. Middle 3 sects. Hahaha. Malayo pa ang Musizong. Sayang lang ang pinaghirapan ni Yuan Xinggang sa buong buhay niya. Hay ni Ren Xiaoyun, kung gayon, nagsisisi po ba kayo, dakilang elder? Xiao Yunshan, hindi. Dahan-dahang umiling si Xiao Yunshan at mahinahong nagsabi, kahit ayaw kong mamatay siya, para sa kapakanan ng sekta, kapag kailangang kumilos, kikilos ako ng walang pag-aalinlangan. Sigurado akong ganoon din siya. Ito ang pangako namin noon. Alam na alam din iyon ng matandang iyon. Bahagyang tumango si Ren Xiaoyun, humanga sa kalooban. Ang dalawang dakilang elder na ito ay hindi ordinaryong tao. Ang pag-iisip para sa mas nakararami, ang pag-ugali, ay hindi kayang pantayan ng ordinaryong tao. Sila ay magkaaway at magkaibigan. Kung nagkasundo lang sila, siguradong naging magandang kwento sana. Sayang, sa harap ng interes ng sekta, may kailangang magsakripisyo. Mula sa puntong ito, ang dakilang elder ng Musizong ay hindi pinatay ni Xiao Yunshan, kundi mas parang pinatay ni Xi Wuyu pinatay ng sarili niyang tao. Xiao Yunshan, teka, bago siya mamatay, sinabi sa akin ng matandang iyon na mayroon siyang isang disipulo. Hinahangaan niya rin ito. Sino kaya yon? Medyo interesado akong makilala siya. Biglang tumingin si Xiao Yunshan kay Ren Xiaoyun at nagtanong. Ren Xiaoyun, nag-isip sandali si Ren Xiaoyun, dahan-dahang umiling at yumukod. Pasintabi po, dakilang elder. Ang disipulong tinutukoy niya ay marahil si Zufan, na gumawa ng ingay sa Shuanglong Meat. Ngunit malamang hindi niyo na po siya makikita. Xiao Yunshan, ha? Bakit? Ren Xiaoyun, ayon kay Xi Wuyu, inasikaso na raw siya ng mga taga-Tian di Zheng Yizong kaya. Xiao Yunshan, sige na hindi mo na kailangang sabihin. Dahan-dahang iminasiwas ni Xiao Yunshan ang kamay at napabuntong hininga. Kung mga taga-upper 3 sects ang kumilos, siguradong patay na ang taong iyon. Hay! Sayang! Ang disipulong hinahangaan ng matandang iyon, gustong-gusto ko pa namang makilala. Pagkasabi nito, lumingon si Xiao Yunshan at nawala, naiwan si Ren Xiaoyun na kalmado pa ring nakatayo roon, pinakikinggan ang mga sigawang hindi natatapos sa ibaba. Sa kabilang dako, sa likod ng kagubatan, ang mga disipulo, sina Gihu, Qi Changlong, Yu Er, Quilang, ay nakahandusay sa lupa, galit na nakatingin sa anino sa harapan, naggangalit ang mga ngipin. Qi Changlong, Luhi! Nilason mo kami! Luhi, tama ka. Kung hindi, paano kayo mawawalan ng Yuan power ngayon? Hahaha. Masamang ngumiti si Luhe, mapanlait na tinitigan ang mga taong nasa lupa. Kasama niya ang dalawang inner sect elder na nasa Huaxu Realm. Lahat silang tatlo ay may masasamang ngiti. Qi Changlong, mahigpit na kinuyom ang kamao ni Qi Changlong at sumigaw, Luhi. Bakit mo to ginagawa sa amin? Bailian, dele. Nangahas kang saktan kami. Malalaman din agad ng dakilang elder at ng iba pa ang katotohanan. Hindi ka makakatakas. Sumigaw din si Bailian bilang banta. Nang marinig ito, nagkatinginan ang tatlo ni Luhi at sabay-sabay na tumawa ng malakas. Luhi, ha? Dakilang elder. Hirap na nga silang iligtas ang sarili nila, mapapamahalaan pa ba kayo? Kita niyo ba ang sigawan at apoy doon? Tapos na ang labor office. Gihu, anong ibig mong sabihin? Nanginig ang mga mata ni Gihu at sumigaw. Luhi, mapanghamak nang umisi si Luhi at sinabing, Hay. Mamamatay na rin naman kayo maya-maya, kaya sasabihin ko na sa inyo. Sa totoo lang, ang labanang ito ngayon ay matagal ng pinlano namin ng aking guro. Sabi na nila, ang punong mataas ay malakas hanginin. Sumusunod kayo kay Zufan, hindi ba't ang yabang nyo? Sa Shuanglong Meat, gumawa rin kayo ng pangalan.
Ngunit ang taong sikat na tulad niya ay tiyak na maraming kaaway. Noon, alinsunod sa utos ng aking guro, lihim kong kinontak ang mga taong nakaaway ni Zhu Fan bilang paghahanda sa labanang ito ngayon. Ang Chen Dizengizong ang humaharap ngayon kay Zhu Fan. Ang Chen Xingzong at Suan Qianzong naman ay kasabwat namin mula sa loob para ubusin ang labor office ninyo, ang mga loyalista ni Zhu Fan, para maiwasan ang problema sa hinaharap. Hay! Sayang, naubos na ang mga taga Yushuzong sa Shuanglong Meet, hindi ko na sila makontak. Pero kahit kulang sila ng isa, ayos lang. Hahaha! Qi Changlong, ano? Kayo kasabwat kayo ng mga tagalabas. Nangatog ang kilay ni Qi Changlong at sumigaw. Pero siguradong makikialam ang Shuanglong Yuan. Bago pa matapos si Qi Changlong, iwinasiwas na ni Luhi ang kamay, mapanlait ang mukha. Akala mo ba hindi namin naisip yan? Gumamit din kayo ng dahilan noong inatake nyo ang Suan Qianzong, kami pa kaya? Ile! Isa pa, si Zhu Fan, wala pang isang araw na naging Secmaster, sino ang kikilala sa kanya? Ngayon, ang Chen Xingzong at Suan Qianzong ay nagdahilang tumutulong lang sa Mo Xizong na sugpuin ang rebelyon. Siksi Wuyu pa rin ang Secmaster. Si Zhu Fan at kayo ay mga traidor lang na nag-alsa. Hindi kayo makakapagreklamo, tatanggapin nyo lang ang parusa. Haha! Nagdilim ang paningin ng lahat, mabigat ang kanilang pakiramdam. Mahigpit nilang kinagat ang mga ngipin, walang masabi. Dahil ayon sa sinabi niya, hindi niya makikialam ang Shuanglong Yuan sa mga panloob na usapin ng sekta. Luhi, at ang guro ko, matagal nang inihanda ang planong ito, nagtiis ng kahihiyan dahil alam niyang ang isang malakas na tao tulad ni Zhu Fan at Siksi Wuyu ay magkakabanggaan din kalaunan. Ngayon, tama nga ang hula niya. Ano sa tingin niyo? Ang guro ko, si Elder Shai, hindi ba't mas magaling pa kay Zhu Fan sa pagpaplano? Kumunot ang noo ni Luhe, mayabang ang mukha. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga nasa lupa, dahan-dahang itinaas ang kamao na puno ng Yuan power, at mumisi. Qi Changlong, sinabi ko na, ang pagiging numero unong disipulo ng sekta ay mapapasakin din ngayon, papatayin ko na kayo. Bang! 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 Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin, tatlong malakas na tunog ang narinig. Tatlong haligi ng dugo ang tumalsik. Nanigas ang katawan ni Luhe, dahan-dahan siyang yumuko at nakita ang isang butas sa kanyang dibdib. Lumingon siya at nakita ang dalawang kasamang elder na nakahandusay na rin sa lupa, may butas din sa dibdib at puno ng dugo. Tumingala siya at nakita ang isang pamilyar na anyo na malamig siyang tinititigan. Luhi, ikaw. Dakilang elder. Bakit? Dakilang elder, Luhi, masyado kang madaldal. Kung hindi, kanina ka pa sana nagtagumpay. Haha! Tunay ngang bata pa. Isang masamang ngiti ang sumilay sa labi ng dakilang elder, kumislap ang mga mata. Bigla siyang gumawa ng hand seal, at isang agila na may taas na ilang dosenang zang ang lumipad mula sa kanyang katawan. Lumipad ito patungo sa dalawang bangkay at kinuha ang kanilang mga kaluluwa, agad na pinagpira-piraso. Pagkatapos, ang agila ay sumugod patungo sa nanghihinang si Luhi. Namutla si Luhi sa takot at sumigaw. Luhi, sandali. Hindi ba taga-intersect ka rin namin? Bakit, dakilang elder, na? Ngunit kumislap ang talino sa mga mata ng dakilang elder at sumigaw siya, ako ang guro ni Gihu. Screech! Isang matinis na sigaw ang narinig. Ang higanting agila ay nasa harapan na ni Luhi sa isang iglap. Nang makita ito ni Luhi, natakot siya ng husto. Gusto niyang tumakas, ngunit malubha ang kanyang sugat, tiyak na hindi siya makakatakas. Gusto niyang lumaban, ngunit dahil sa biglaang pag-atake kanina, malaki ang nawala niyang Yuan Qi, hindi na siya makakalaban. Walang ibang pagpipilian, nagmamadaling nagmakaawa si Luhi. Luhi, sandali. Dakilang elder. Alam kong disipulo niyo si Gihu. Hindi ko naman talaga siya gustong saktan. Dakilang elder, Deni. Akala mo ba 3 taong gulang ako?
Mapanghamak na umisi ang dakilang elder. Hindi mahina ang talento ni Gihyu. Gusto mong maging numero unong disipulo ng sekta, paanong hahayaan mo siyang mabuhay? Alam ko na ang mga ginagawa ni Elder Shi at ng inner sect. Isa pa, kahit na dahil sa akin ay hindi mo sasaktan si Gihyu, paano naman si Xiuyu? Ile! Mas kilala ko ang ugali niya kaysa kanino man. Papatayin niya ang lahat ng ugat, hindi siya magiging maawain. Dahil may kaugnayan si Gihyu sa labor office, paanong palalagpasin niya ito? Para makasiguro, mas mabuting dalhin ko na lang siya palayo. Pagkasabi nito, lalong kumislap ang mga mata ng dakilang elder, at dinagdagan niya ng lakas ang hand seal. Lalong tumalas ang mga kuko ng higanteng agila. Splatter! Tumagos ito sa katawan ni Luhi. Nang bumalik ito sa dakilang elder, hawak na nito sa kuko ang isang berdeng gagamba ang kaluluwa ni Luhi. Luhi, kaluluwa, dakilang elder. Ayoko pa. Pakiusap, patawarin niyo ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Nang makita ito ni Luhi, natakot siya ng husto at nagmamakaawa. Ngunit bago pa siya matapos, isang kaawa-awang sigaw ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang gagamba ay pinagpira-piraso ng higanteng agila at naglaho sa hangin, walang naiwan. Walang masabi, thud, bumagsak ang katawan ni Luhi sa lupa, wala ng buhay. Malamig na tinitigan ng dakilang elder ang bangkay sa lupa at mumisi. Hindi ba't sinabi ko na kanina, huwag mo akong ituring na 3 taong gulang? Hahayaan ba kitang mabuhay para maghintay na makaganti ka? Ile! Pagkasabi nito, nagmamadaling lumapit ang dakilang elder kina Gihyu. May kuminang sa kanyang kamay, lumitaw ang isang maliit na porselanang bote. Mula roon, nagbuhos siya ng ilang tableta at ipinakain sa bawat isa. Ito ang antidote. Kainin niyo to, mag-meditate sandali at gagaling din kayo. Mahinahon ang boses ng dakilang elder, kalmado ang mga mata. Nakita ng lahat na tinulungan sila nito kanina, kaya't wala na silang pagdududa. Agad nilang nilunok ang mga tableta at nagsimulang mag-meditate para magpagaling. Makalipas ang ilang sandali, nakagalaw na sila ng normal. Tumingin si Qi Changlong sa dakilang elder na may pagtataka. Dakilang elder, ano po ba talaga ang nangyari? Kanina, sinabi ni Luhi na pinapunta tayo rito ng dakilang elder para sa espesyal na pagsasanay, tapos bigla siyang umatake gamit ng lason. Pagkatapos narinig namin ang sigawan sa malayo. Totoo po ba ang sinabi niya? Nakasabwat sila ng mga tagalabas at pinapasok ang kaaway. Ganoon po ba? Ang dakilang elder. Haini. Dakilang elder. Totoo lahat ng sinabi niya. Napabuntong hininga ang dakilang elder at umiling ng may panghihinayang. Malalim mag-isip si Elder Shai. Ngayon, nakipagsabuatan pa siya sa mga eksperto ng Chen Xingzong. Natatakot akong masama na ang lagay ng dakilang elder. Qi Changlong, mahigpit na kinagat ang ngipin ni Qi Changlong, kumunot ang noo, kinuyom ang mga kamao, puno ng galit ang boses. Hindi ko akalain na magagawa ni Elder Shi na ipagkanulo ang sekta para lang sa kapangyarihan. At si Xiuyu pa. Dati siyang sect master ng sekta, pero nakisali pa rin siya. Talagang walang hiya. Dakilang elder. Ito ang tukso ng kasikatan at yaman. Kung hindi lumitaw si Xiuyu, malamang hindi rin mangangahas si Elder Shi na gawin ito. Hinaplos ng dakilang elder ang balbas at marahang bumuntong hininga. Si Bailian sa tabi ay matamang nakatingin sa kanya. Nag-isip sandali at biglang nagsalita, dakilang elder, hindi kayo kasama sa kanila. Ngunit bakit kahit na para kay Gihyu ito, bakit hindi nyo agad sinabihan sina dakilang elder? Gihyu, Bailian. Pinagdududahan mo ba ang guro ko na nagtaksil din sa sekta? Nanlaki ang mga mata ni Gihyu at tiningnan siya. Huwag mong kalimutan, iniligtas tayo ng guro ko kanina. Hindi nagsalita si Bailian, hindi tiningnan si Gihyu, nakatitig lang sa dakilang elder, naghihintay ng paliwanag. Nag-isip sandali ang dakilang elder, may bahid ng kalungkutan sa mukha at tumango. Tama ka.
Ako nga ay taga-inner sect kasama ni Elder Shai. Ngunit magkaiba ang aming layunin. Gusto ni Elder Shi na kontrolin ang kapangyarihan sa sekta, samantalang ako, gusto ko lang ng mas maraming resources para sanayin ang aking disipulo. Kung ordinaryong panloob na labanan lang sa sekta, dahil matalik kaming magkaibigan, syempre papanig ako sa kanya. Sayang ngayon, ipinagkanulo niya ang sekta. Hinding-hindi ko na siya maaaring ituring na kaibigan. Dakilang Elder, gayunpaman, si Elder Shi ay napakaingat gumawa ng mga bagay. Ang pakikipagsabuatan sa Chen Xingzong, bago ito sumabog, lahat kaming mga Elder, at kung iyanhin ng inner sect ay walang alam. Buong proseso ay pinamahalaan lamang ng mag-amang si Elder Shi at Luhi. Nang malaman namin, huli na ang lahat. Ang sekta ay tuluyan ng bumagsak. Marami rin ang napilitang pumanig sa kanya, nagpatuloy sa pagkakamali. Hula ko, kapag si Xi Wuyu na ulit ang naupo bilang sect master, tiyak na lilinisin niya ng husto ang mga puwersa ni Zhu Fan. Mahihirapan din makaligtas si Gihu. Kaya pansamantala akong tumalikod. Wala akong pakialam kung maniwala kayo o hindi, ngunit ginawa ko ito para sa disipulong ito. Gihu, Guro. Naiyak si Gihu sa sobrang tuwa. Nagkatinginan sina Bai Lian at ang iba pa, bahagyang tumango, tila naniniwala na sa sinabi niya. Dahil wala silang maisip na ibang dahilan kung bakit niya sila ililigtas. Ang tanging dahilan ay gusto niyang iligtas si Gihu. At hanggat maaari, iligtas din ang ilan sa mga kasama nito. Mas maraming tao, mas makakatulong sa isa't isa, mas malaki ang tsansang mabuhay ni Gihu. Ito ay pagliligtas sa iba at pagliligtas din sa sarili. Dakilang Elder, sige na. Sumama kayo sa akin. Lihim ko kayong ilalabas sa sekta. Mula ngayon, iisa na ang ating landas. Para mabuhay laban sa pagtugis ni Xi Wuyu, kailangan nating magtulungan ng tapat. Matapos ipaliwanag ang lahat, umubo ng bahagya ang dakilang Elder, biglang naging seryoso ang mukha at mahinahong nagsabi. Ngunit katatapos lang niyang magsalita, iwinasiwas ni Qi Changlong ang manggas, matamang tinitigan ang naglalagablab na apoy sa malayo, at kinagat ang ngipin. Hindi pwede. Ang lolo ko sila. Dakilang Elder, ang mga buhay niyo nga ngayon ay hindi niyo na maprotektahan, paano niyo pa maiintindi ang iba? Bago pa matapos si Qi Changlong, sumigaw na ang dakilang Elder. Ang lugar na iyon ngayon ay napapaligiran na ng mga eksperto ng Chen Xingzong at Suan Chenzong. Napakahirap makatakas. Ngunit ang mga lolo ninyo ay mga bihirang eksperto sa sekta, marahil may pagkakataon silang makalabas. Pero kung babalik kayo, kailangan pa nila kayong alagaan. Hindi ba't pabigat lang kayo sa kanila? Sa tingin ko, ang maprotektahan nyo ang sarili nyong buhay ay pagtulong na rin sa mga lolo nyo. Hindi mapigilang manginig ang labi ni Qi Changlong, mahigpit niyang kinuyom ang kamao, ngunit sa huli, walang magawang ibinaba ito. Nakita ni Bai Lian sa tabi ang nararamdaman niya at malungkot ding yumuko. Ang iba pa, nang makita ito, ay hindi mapigilang kagatin ang labi, puno ng galit ang mga mata, ngunit walang magawa. Malamig na tiningnan ng dakilang Elder ang lahat, walang ekspresyon ang mukha, at sinabing, kung nakapag-isip na kayo, bilisan nyo. Kung hindi pa, umalis na rin kayo para sa akin. Wala kayong maitutulong kung mananatili kayo rito. Pagkasabi nito, unang tumalikod ang dakilang Elder, tinalikuran ang direksyon ng naglalagablab na apoy, at mahinahong lumakad. Nag-alinlangan sandali ang lahat, ngunit kinagat din ang ngipin at sumunod sa likuran. Tama ang dakilang Elder, wala silang maitutulong ngayon. Ang tanging magagawa nila ay ibaon ang galit na ito sa kaibuturan ng kanilang puso, at hintayin ang hinaharap para pagbayarin ng dugo ang mga traidor na ito. Sa kabilang dako, 10 milya ang layo mula sa Musizong, sa isang madilim na kagubatan, ang tatlong sinayang siya, Yin siya, at Gi siya ay tumatakbo, humihingal. Nang makitang walang humahabol, huminto sila para huminga ng malalim. Yang siya, tang-ina. Anong nangyari? Bakit nasakop ang sekta? Walang maintindihang tiningnan niyang siya ang dalawa pa. Umiling din ang dalawa na parang sinasabing, paano namin malalaman?
Kumunot ng husto ang noo niyang siya, tumingin sa malayong apoy, may bahid ng kalungkutan sa mga mata, ngunit mas marami ang pagtataka. Bumulong siya, ang lugar na tinirhan namin ng daan-daang taon, bigla na lang nawasak. Pite! Sino ang may gawa nito? Ang siyam na sekta ng West Prefecture. Gusto kong pumunta sa Shuanglongyuan at isumbong sila. Gaano man kalaki ang galit, bakit kailangang wasakin ang buong sekta? Yin siya, yang siya, may kakaiba dito. Hinaplos ni Yin siya ang baba, nakakunot ang noo. Sa lohika, maliban kung mga puwersa mula sa labas ng West Prefecture, sino ang mga ngahas na labagin ang mga patakaran ng Shuanglongyuan? Nagulat siyang siya nang marinig ito, natakot agad. Ang ibig mong sabihin gawa ito ng mga taga-ibang prefecture. Isang sigaw, gago. Mamatay ka na. Ngunit katatapos lang niyang magsalita, isang malakas na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw. Isang matalim na atake ng palad ang lumitaw sa likuran niya. Nagulat siyang siya, nagmamadaling lumingon at gumanti ng palad. Hindi maganda. May umatake. Bang! Nagbanggaan ang dalawang palad. Maayos na nakatayo siyang siya sa lupa, ngunit ang umatake sa kanya ay tumalsik at bumagsak sa lupa. Iyay! Dumura ito ng isang bungkos ng matingkad na pulang dugo. Yang siya, ha? Ang hina naman. Natigilan siyang siya, kumurap-kurap ang malalaking mata. Pagkatapos, tuwang-tuwa siyang tumakbo palapit. Ha. Humahabol tapos ganito kahina. Malinaw na nandito kayo para magpaganti ako. Gusto niyong kontrahin ko kayo, ano? Pwe. Kung hindi lang ako malubhang nasugatan, paanong matatalo ako ng isang palad mo, tarantadong to? Ang taong puno ng dugo na bumagsak sa lupa ay magulo ang buhok, tinatakpan ang magkabilang pisngi kaya hindi makita ang mukha. Ngunit ang boses ay napakapamilyar. Nang marinig ito ng tatlo ni Nayang siya, nagulat sila. Lumapit sila, inalis ang magulong buhok nito, at biglang sumigaw. Yang siya yin siya gisya, bakit ikaw? Elder Bay. Bakit mo kami inaatake? Ikaw ba ang nagpasok ng kaaway sa sekta at nagpahamak sa amin? Elder Bay, pwe. Magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Hindi niyo ba alam kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito? Galit na sigaw ni Elder Bay, naggangalit ang mga ngipin habang tinitingnan ang tatlo. Ang tatlo ay mukhang tuliro, inosenteng umiling. Elder Bay, malamig na umiti si Elder Bay, mapanlait ang labi. Magpanggap pa kayo. Ituloy niyo lang ang pagpapanggap. Napakabuti ng pakikitungo niyo sa taong iyon, paanong hindi niyo malalaman ang mga plano niya? Hay! Kung alam ko lang, dapat noon pa, sinamantala ko na ang pagkakataon para patayin. Siya para si Butler Zuo ang naupo. Tama sana. Puno ng pagsisisi si Elder Bay, lalong naguluhan ang tatlo. Yang siya, sino-sino ba talaga ang tinutukoy mo? Isang malamig na sigaw, ang tinutukoy niya ay ang tunay na Secmaster ng Mo Sizong. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malamig na sigaw. Lumitaw si Xi Wuyu kasama ang 10 eksperto sa Huaxu Realm sa harapan nilang apat.